ang kanyang pangalan. Ipahayag ang lubhang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, halinang dumulog sa banalahapag ng Panginoon at upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, talo ba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kahitasan. Luwalhati sa Diyos sa kahitasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarama. Sinasamba ka namin sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, tungnan ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingan dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami yung patuloy na paunlarin upang sa kayamtan naming paglayang walang maliw, kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan, nangin pa man sa lupa, ay siyang sanhin ng aming pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nagbagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin ninyo? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nagdagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga, hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na sa aming makamit, o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa'yo nasasalig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Marie nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang 2 anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing uluhan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria,
Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Kulit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya sinabi niya, Ginoo, kung kayo pong kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus, humarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, ibig sabihin, Guro, huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong akit ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon. At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa patuloy po nating pagninilay sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, kahapon po binanggit natin na ang simbahan ay binuo, hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya sa muling pagkabuhay. The Easter faith formed the community of believers. Ngayon, sa Ebanghelyo na ating napakinggan ay ating natunghayan dito ang pagtatagpo ni Maria Magdalena at ni Jesus na muling nabuhay. Balikan lamang po natin ilang detalye tungkol sa buhay po ni Maria Magdalena. Siya po yung babae mula sa isang malahil bayan o baryo na tinatawag po na Magdala. Siya po ay pinalaya ng Panginoon mula sa 7 demonyo. At pagkatapos po noon ay nagsimula na siya maging masugid na taga-suporta, taga-sunod ng ating Panginoon mula nung siya po ay mapalaya. Kumbaga very devout si Maria sa pagiging alagad ng ating Panginoon. At sa katunayan, maging sa pinakauling bahagi ng buhay ni Jesus, ay nandoon si Maria Magdalena, bukod kay Maria na kanyang ina at si Juan Evangelista. Si Maria Magdalena ay nasa paanan din ng krus ng ating Panginoon. Kaya dito makikita natin yung closeness na mayroon si Maria Magdalena sa ating Panginoon. Kumbaga, hindi niya iniwanan ang ating Panginoon. Doon na lang yung closeness niya, yung malalim niyang pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa Ebanghelyo, bagamat nung una ay hindi niya nakilala ang ating Panginoon at napagkamalampan niyang tagapag-alaga ng halamanan, nung nagsalita si Jesus, doon siya nakilala ni Maria Magdalena, kaya nasabi na lamang niya ay Rabboni. Ngayon, nung hahawakan na siya ni Maria Magdalena, o nung actually walang direkta yatang paghawak, pero yung sinabi dito ni Jesus na huwag mo kong hawakan, touch me not. Anong ibig sabihin dito ng ating Panginoon? Yung una, si Maria Magdalena ay attached pa rin dun sa earthly at historical Jesus. Pag sinabi natin earthly at historical Jesus, ito yung Jesus na nakilala niya bago ang lahat ng kaganapang ito. Ito yung historical Jesus na nakasama niya, napakinggan niya, marahil ay pinaglingkuran niya at pinahal niya. So doon siya nakatuon. Kaya nga hindi katakataka na sabihin ni Maria na
Ginoo, sabihin niyo po kung saan niyo siya dinala at kukuhanin ko siya. So doon pa rin siya nakatuon, doon sa historical Jesus na tinatawag natin, ang Diyos na nagkatawang tao. So doon naka-attach, doon nakatuon si Maria Magdalena nung pagkakataong yaon. Yun ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon sa akin na huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Ang nais ipaiwatig dito ng Panginoon ay sa kanyang muling pagbabalik sa kanyang Ama, sa Diyos niya at sa Diyos natin. Mas malalim na pamamaraan ang magiging presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. Mas malalim pa ang pamamaraan ng presensya ng Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay. Isa sa mga nilikhang awitin ng mga Jesuita dito sa Pilipinas ay patungkol dito sa tagpong ito. Ang title po ay In My Heart. In my heart, I know my Savior lives. At kung meron kayong pagkakataon ngayong araw, ay research niyo yung awiting iyon. In my heart, I know my Savior lives. Kumbaga, dun sa awiting yun, yun yung ipinapahig ng Panginoon na hindi na ng kanyang presensya sa ating buhay ay hindi na sa paraang pisikal, kundi sa paraang espiritual. Ang presensya ng Diyos ay mas malalim sa atin sapagkat ito'y pananahanan niyang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pananahanan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At dahil sa pananahang ito yung masasabi nating naging bunga, yung mas malalim na pananahan nito, ito yung naging bunga ng pangangaral ni Pedro ng araw ng Pentecostes sa ating pong unang pagbasa, na kung saan matapos umakyat si Jesus sa kalangitan, kasunod nito yung event ng Pentecostes, at doon ay nangaral siya sa mga tao. At dahil sa kanyang pangangaral tungkol sa ating Panginoon, tungkol sa mabuting balita, ano nangyari? Iyon yung kauna-una nagkaroon ng mass baptism. Dahil nung araw ding iyon, 3,000 katao ang nagpabinyag at nagsimulang sumampalataya sa ating Panginoon. Hindi man nila nakita ang Panginoon, yung historical Jesus, pero sa pamamagitan ng pangangaral ng mga apostol, sa pamamagitan ng pananahan ni Jesus, iyon ang siyang naranasan ng mga bagong nagsimulang sumampalataya sa ating Panginoon. Mga kapatid, bagamat si Jesus ay sinabi si Maria na huwag mo kong hawakan, sa atin, ito ang paanyaya. Humawak tayo't kumapit sa ating Panginoon. Humawak, kumapit tayo sa ating Panginoon. Ano man ang karanasan natin sa ating buhay, kumapit, humawak tayo sa ating Panginoon. Ito yung dulot ng muling pagkabuhay, yung pag-asang patuloy binibigay sa atin ng Diyos, yung panibagong pagkakataong binibigay ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Huwag mo kong hawakan, yan ang sabi ni Jesus kay Maria Magdalena.
sa atin ang paanyaya ng Panginoon, taglay ang pananampalataya sa Kanya, humawak tayo sa Kanya, kumapit tayo sa Kanya. Dahil alam nating sa ating pagkapit kay ating Panginoon, alam nating nananahan siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagpapahayag sa atin si Kristo sa kanyang mga makapangyarihang salitang walang hanggan at mga gawang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama, ating itutugon, Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksin mo ang aming mga takot. Amang nabubuhay, iwaksin mo ang aming takot. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming nabubuhay, iwaksin mo ang aming takot. Ang mga namumuno sa mundo naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsugpo ng kasamaan sa mga pamayanang pinangakuan nilang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming nabubuhay, iwaksin mo ang aming takot. Tayong lahat na natitipon dito, naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming nabubuhay, iwaksin mo ang aming takot. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kagalingan sa panghihina ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming nabubuhay, iwaksin mo ang aming takot. Ang mga yumao, naway makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming nabubuhay, iwaksin mo ang aming takot. O Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak, ibinigay mo sa amin ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Loobin mo na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, ay matamo namin ang buhay na aming inaasam. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin mga biyayang nagmula sa
Manalangin kay mga kapatido pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay na iyong angkan, upang sa tulong ng iyong pagdingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan na hindi masayang kundi tumubo pa sa mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at tiwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalong ipinagdiribang ang pagkain ng Mesiyas sa maamong tupad na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay nagaya ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatay namin kanyang nilubig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pagkabuhay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, pagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana sa kahitasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kahitasan. O sana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo siya at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin mo nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Ang ngalan mo mapasamin, ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabigan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Nag-aalis Ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mabinyagan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Purihin po natin ang ating Panginoon.